Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Hello mga kababayan, kumusta po? Magandang buhay. Welcome po muli sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Ngayon po, ibibigay ko ang aking reaction patungkol dito kay Ate Rose, na nanay po ni Arvin. Ito po yung kauna-unahang beses na magbibigay ako ng reaction patungkol sa kanya. At almost 1 year na tinutulungan ito ni Papa Dins hanggang ngayon po. Pero bago ko ituloy ay maraming salamat unang-una sa ating Panginoon dahil ito ang muli ako makakagawa ng reaction. At salamat na rin po doon sa mga new subscribers sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong suporta. At to may silent viewers, mga nagla-like, nagko-comment, nag-share. Maraming salamat po sa inyong suporta sa akin. At good morning po sa inyong lahat. Ate Marilyn, good morning. Hi Ate Ninette, kumusta po? Shout out. And to my co-reactors, shout out na rin po sa inyo. Kilala nyo naman po kung sino yung mga kasama kong reactors dito sa Kabisnes Official. Pero para doon sa mga bago, sa shoutout ko na rin po kung sino-sino yung mga kasamaan ko dito. Shoutout po kay Anime Reactors TV, kay Kabayan Alminda Mix Vlog, kay Kalingap Turak, kay Kabayan Taong Gala, kay Ma'am Flores Channel, at kay si Katangay PLC rin po. So, supportahan nyo rin po sila mga kababayan, no? Kabisnes Kapapit, Halingam. So, ito na nga yung aking reaction ngayon na kauna-unahan kong gagawin dahil po na sabihin na nating hindi ko rin nagustuhan yung nangyari. Hindi naman sa i-judge ko si Ate Rose dito. So, para dun sa mga bago, sino po ba sila Ate Rose? Sino po ba si Arvin? Ang tinutulungan po dito ni Papa Dins talaga yung bata, yung anak po ni Ate Rose na sa unang pagkakataon na nakita po ito nila Papa Dins kasama si Butchok sa area ng Anapilcoan. Nagtitinda po itong batang to ng turon. Naago ang pansin nila, nasa likuran sila, mayroong unahang sasakyan na binentahan ni Arvin ng turon. Bata pa siya noon, mga 1 year ago na. So yun, nakilala nila yung bata hanggang sa sumama sila doon sa bahay ng bata kung saan nakatira, nangungupahan lang. So, panoorin niyo po yung kabuuan ng video na to sa part 1. Nasa channel po ni Papa Dins TV at supportahan na rin po natin siya. So, doon yun na lang po tingnan lahat-lahat. So, ito yung reaction ko ngayon dahil nga sa mga nangyari. Pinanonood ko lang yung video na to ni Papa Dins simula noon. Hindi lang ako nagre-react. Pero binabasa ko yung mga komento na ito marami na nag-fail. Maraming beses na bumagsak si Ate Rose. Yung binigyan siya ng puhunan, may mga sponsors. Tapos paulit-ulit na lang na ganun, basta paulit-ulit na lang. Hindi rin hindi lumago ang kabuhayan nila. Bankrupt palagi. Nandun pa nga yung may time na nagtitinda siya ng mga damit. Pa-cancel ng mga damit, papautang, yung mga ganon. Dumating siya sa point na yun. Tapos nagluluto siya ng mga ulam. Masipag po si Ate Rose. Masipag siya. Madiskarte siya. Kaya lang hindi natin alam kung bakit nangyayari pa rin to sa kanila. Itong kalagitnaan na to, yung anak niya na si Arvin na tinutulungan niya ni Papa Dins, nababarkada na rin, yung laging nasa computeran, na imbis tulungan yung nanay niya sa pagninegosyo nila para gumaan yung buhay, nagiging pasaway na yung batang to na siya ang tinutulungan ni Papa Dins. So, marami nga nagsasabi ng mga supporters ni Papa Dins na bitawan na sila, hayaan na sila. Kasi wala rin, paulit-ulit na lang. So, ito na nga mga kababayan. Kaya ako nakababigay ng reaction dito sa huling upload ni Papa Dins na may natuklasan siyang nagsisinungaling pala ito si Ate Rose. Ate Rose, bakit mo nagawa kay Papa Dins yun sa kabila ng lahat? Na hindi naman isinusumbat sa iyo yung mga naitulong, yung mga sponsors mo. Hindi naman. Kaya lang, Ate Rose, bakit ka nagsinungaling na ang sabi mo na yung inilalabas ninyong kulong-kulong na pamilya ninyo, yung parang syumayan, yung food cart, na sinabi mo na iyon ay hinuhulugan nyo. So mga kababayan, kabisnes, kapapit, kalingap, sa dulo ng video na to para maintindihan nyo ako, mayroon akong kinuha, Papa Dins, permission, kumuha pa ako ng record. Nag-record ako doon sa mga sinabi ni Ate Rose na parang may katunayan. So, ang binibigkas ko din na kung ano yung salita ni Ate Rose na sinabi sa iyo na
binili na daw, o hinuhulugan nila yung food cart na yun, nung tinitindihan nila ng siomay, binili daw nila, o hinuhulugan nila linggo-linggo, tapos ang worth daw nun is 15,000, tapos hulugan nila 1,500 weekly, minsan 1,000, depende sa kita. Yun. So, ilalagay ko po yun sa dulo para doon sa mga nais, panoorin po kung ano talaga yung dahilan ng bakit ginawa ni Ate Rose yung ganon, na nagsinungaling siya kasi nakausap po ni Papa Dims, yung mismong may-ari, kasi itong huling upload nila nung pumunta doon sila Papa Dims, walang tao sa bahay. So ngayon, chinek nila baka nagtitinda lang, alam nila kung nasaan yung garahian ng food cart na yun, ng siomay, kasi nga itinuro ng isang anak ni Ate Rose dati, kaya pinuntahan nila doon. So yun, nakita nila mga kababayan, kabisnes nila Papet Kalingap, nandoon yung food cart, hindi inilabas. So ngayon, may tao doon, may nakausap si Papa Dims, hindi yun yung may-ari, pero nakontak nila yung may-ari. So panoorin po natin, pakinggan ho natin ang naging conversation nila through sa cellphone po. Nakausap ni Papa Dims yung may-ari. So doon po natin napatunayan ngayon na nagsisinungaling talaga si Ate Rose, dahil mismo ang may-ari na ang nagsabi na hindi niya ipinebenta yun. So ito po, panoorin po natin. Okay sir. At least malinaw sir na hindi pinapatinda, na hindi niya hinuhulugan sa inyo. No? Oo. Sarili mong kulong-kulong yun, sir. Opo, ako po yung sir, yung tumutulong sa kanila. Ikaw yung kumuha sa kanila dun sa sa Pilcoa ba yun? Opo, sa Quezon City, sir. Tapos dinala mo sila dito. Opo. Ang sabi niya kasi sa akin, inuhulugan daw nila yon para kung sakali daw, mahulugan nila, sa kanila na daw yung kulong-kulong. Ay, hindi. Kumbaga 200 per day ata ang sabi niya, kung di po ako nagkakamali ang hulog niya sa inyo. Or per week. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Hindi totoo. Hindi totoo yun. Tatawagan ko mamaya. Tawagan niyo po? Tatawagan ko siya mamaya or pamamaya kung pupunta ako dun sa bahay nila pag nagkita kami ni Raven. Kasi tuwing gabi, nagkikita kami ni Raven. Nagre-remit sa akin ng benta yun eh. Sige po sir. Pero si Raven pumasok po ngayon sa inyo? Oo, nasa akin yun. Nasa akin pa rin yun. Nasa trabaho, nasa Quezon City. Okay, sige sir. Salamat po ha. Thank you po sa sa time. Sige. Okay, sige. Sige po. Sir, salamat po ha. So yun mga kababayan, ka-business, ka-Papet Kalingap. Narinig natin yung sinabi ng may-ari, yung naging conversation nila ni Papa Dims. So hindi ho totoo na binenta o hinuhulugan o ano pa man. Yung doon, yung siumayan na yun, yung kulong-kulong na yun. Kulong-kulong, ano ba yung tawag nila? Gulong-gulong ba yun? Basta hindi ho siya totoo pala na binenta ng may-ari. Pinalalabas lang sa kanila. Pero dahil nga lagi daw na nalulugi, kumbaga hindi kumikita, kaya pinestop at naghahanap din ho ng maglalabas yung may-ari nun. Ate Rose, bakit ka nagsinungaling kay Papa Dims? Bago sila pumunta itong upload ni Papa Dims na napunta siya doon sa na nakausap yung may-ari. Parang 6 or 7 days ago, 1 week, na nagkita pa yan sila. Na nagbigay pa si Papa Dims ng bigay ng sponsor, pinabot doon. Nabutan sila nagtitinda. So yung pagninegosyo kasi nila mga kababayan, ka-business, ka-Papet Kalingap, hindi permanente on and off. Pero naintindihan ko rin si Ate Rose kasi mahirap talaga yun. Lalo't yung mga anak niya hindi naman, may nag-aaral kasi. Tapos may mga pasaway. Pero sa totoo lang, kung time management, kung talaga magpo-focus yung pamilya, yung tulong-tulong talaga sila, magaan. Kasi malalaki na yung mga anak ni Ate Rose eh. Malalaki na. Kaya lang, ito, panibagong pagsisinungaling na naman ang ginawa ni Ate Rose. Marami na ako nababasa bago pa itong mga video na ito na ni Papa Dims, na tinitingnan talaga nila si Ate Rose pag pinupuntahan ni Papa Dims doon, na ang daming sinasabi. Mabuka, magaling magsalita, magaling magpaikot. Siguro pinapaikot lang talaga si Papa Dims. Katulad niyan, sabi lilipat sila ng tirahan, binigyan ng pera yon na pang deposit nila, nawala din lang, hindi sila nakalipat. Ang dami niyang dahilan ni Ate Rose. O ngayon, ano nang mangyayari sa kanya, sa kanilang pamilya?
Mahirap po talaga yung nangungupahan. Sa totoo lang, napakahirap talaga yan. Lalo't walang ibang source of income, yun lang pagtinda-tinda. Tapos yung asawa niya, yung stepfather ng mga bata, nasa construction, tatrabaho, ano lang naman yun, stay in pa. Magkano ang sweldo doon? Siyempre, yung pangunguso mo pa. So, hindi rin sapat para sa kanila na may estudyante. Pero yung isang anak niya, tatrabaho na rin naman Marami sila 6 ang anak niya 6 ang anak ni Ate Rose. Pero yung ano lang niya kasama, 3 yata, bali bang 4 sila. Yun yung titirahan nila, dapat sana silang lahat. Kaso, may limit ang tao, kaya hindi sila nakalipat pa. Pero meron daw silang lilipatan, sana mababa kantina. Pero bakit nandyan pa rin sila ngayon? Hindi pa sila nakakaalis. Yun lang ang problema talaga ng mga kababayan, ka-business ka-papi. Yung malasakit ni Papa din sa kanila. Yun ang ano ko dito. Parang binaliwala nila. Nagsinungaling sila kay Papa Dins, kaya ako nagpa-react. Kasi alam natin yung alam natin na ito sila Papa Dins seryoso sa pagtulong. Nakikita naman natin. Kaya lang parang namihasa na to sila Ate Rose. Na idinadaan lang sa drama-drama, sa iyak-iyak. Lalo't ngayon na mayroong na ospital na siya, na inatake, na umiyak, na tinakbo nila Papa Dins sa ospital. Kaya siguro malakas din ang loob niya na hindi siya kailangan bigyan ng sama ng loob, pero yung mga anak niya binibigyan siya. Pero hindi natin alam kung ano talaga, baka mamaya, sorry Ate Rosa, hindi natin alam, baka mamaya nagdadrama ka rin lang, diba? Sakit-sakitan para kaawaan. Sorry Ate Rosa, sana lang talaga mali ako at bakit ka kasi nagsinungaling? Yun lang ang naging problema, Ate Rose. Sa tagal na panahon na tinulungan kayo ni Papa Dins, bakit hindi ka naging totoo? Ano ba talaga? Bakit mo nagawa yun? Bakit mo sinabing ibinenta sa inyo, hinuhulugan ninyo yung pangnegosyo na yun, tapos hindi pala? So ano to ngayon? So siguro kasi sabi ng may-ari, itatawagan ka, mag-uusap kayo, ano na kaya, harap ka pa kaya Papa Dins? Ano na naman kaya ang magiging rason mo, ang magiging alibay mo, yung mga palusot mo kay Papa Dins? Ano na naman kaya? So itong mga kababayan, halimbawa ako, ang nasa katayuan ni Papa Dins na sa tagal ng panahon na tinutulungan ito sila Ate Rose. Siguro mag-give up na rin ako kasi wala yung bata si Arvin na tinutulungan ni Papa Dins. Pasaway na. Hindi na nakikinig. Ginagabi na lagi nasa labas, nasa kompyuteran, hindi na nag-aaral ng mabuti. Hindi ganoon yung batang yun nung unang namit ni Papa Dins. Masipag siya, mabait siya. Madiskarte ang batang yun. O ngayon tumutulong siya nagbabakride, kaya lang napababayaan yung pag-aaral niya. Sayang yung pag-aaral kasi na siya doon na nalulung na doon sa computer. Tapos may mga rason pa itong batang to na hindi daw siya aalis kung naayos yung iPad niya, yung cellphone na kung ano-ano. Diba? Hindi naman yun yung importante Okay lang yung gadget kung gagamitin mo sa pag-aaral mo. Importante yun. Pero kung bisyo na, mali na hindi na tama. Kaya, ewan ko kay Papa Dins kung ano yung gagawin niya, kung itutuloy pa ba niya yung pagtulong sa pamilya na to. Kay Arvin, doon sa nanay, kay Ate Rose, kasi maraming beses na ilang beses na, ilang chances na yun na lagi na lang binibigyan ng pagkakataon. Babawi. Nakailang lipat na rin sila sa totoo lang. Kaya ayoko magbigay ng reaction noon. Tinitingnan ko lang sila kasi nakakapagod Yung palipat-lipat ng tirahan. Tapos magne-negosyo on and off, bikit at nagtatrabaho. Tapos wala na naman. Kasi nga wala siyang si Ate Rose kasi lang siya lahat. Mamamalengke, magluluto. Tapos yung mga anak niya, konting lang naman, tulong-tulong, wala na. Yung parang sila yung meron ngayon, pahinga muna. Sa susunod na araw ulit kasi kumbaga hindi sila hindi tuloy-tuloy ang paghahanap buhay nila. Kahit sana absent lang na isang araw, parang pahinga lang. Kaya lang, minsan talaga wala hindi sila kapagtinda. Nauubos yung puhunan kasi once na huminto kasi isang araw sa negosyo mo, makakain mo yung puhunan hanggang sa maubos na. Sayang, diba? Wala. So ngayon, anong mangyayari sa kanila mga kababayan, ka-business, ka-papi, kalingap? Haandabayanan natin to kasi hindi natin alam, nasaktan si Papa Dins. Kasi pinagsinungalingan siya ni Ate Rose. So, syempre, ito si Papa Dins, mag-aalala siya. Syempre, kakalma din yun kasi alam niya may sakit sa puso si Ate Rose. So, kahit mainis siya, kahit magalit siya, kahit magtampo siya, siguro, si Papa Dins na lang mag-a-adjust. Parang ganun. Kaya lang, nakakapagod din kaya ang ganun. Nakakapagod tulungan yung mga ganung klaseng tao.
So para sa akin, yung ganung sitwasyon ni Ate Rose ngayon, ganun na lang, walang asenso. Hanggat nangungupahan sila, hanggat wala silang sariling bahay, wala talaga. Tapos mga anak niya pasaway pa. Diba? So hindi natin alam. Kasi may mga nababasa ako yung asawa ngayon ni Ate Rose. Minsan umuwi, minsan hindi. Siguro sabi nga nila, pag alam na may sponsor, may pera, uuwi. Pag wala na naman, iwan na naman si Ate Rose. Kaya itong mga bata siguro mayroon din rason yung mga bata, mga anak ni Ate Rose kung bakit. Sabihin natin nga, hindi sumusunod, minsan matigas yung mga ulo. Ganon, talaga direkta na tayo. Ano pa masasabi natin si Arvin, di ba? Kailan yun nangyari na pati si Papa Dins naghanap. Gabi na, inikot nila kung saan. Yung bata, wala. Saan nila nakita? Tumakbo pa. Hinabol pa nila Ate Rose. Kasi iniiwasan sila na babarkada yung bata. Pero sa totoo lang, kailangan maagapan tong batang to eh. Kasi sayang eh. Baka mamaya, alam na natin, mapunta doon sa mga hindi magagandang gawain, mapabisyo ba? So, kailangan maagapan din. Ang hirap ng sitwasyon ng ganito ni Papa Dins. Naawa din ako sa kanya kasi nga, taos puso yung pagtulong niya eh. Kaya lang yung mga tinutulungan, pasaway. Napakaswerte ninyo. Nandyan na kayo, natutulungan na, bakit kayo ganun? Diba? Ang dami nangangailangan ng tulong. Kayo, andyan na sila eh. Kilala nyo na. Sinusuportahan na kayo. Kaya lang, hindi na kayo nagsisikap eh. Diba? Nakakagigil sa totoo lang. Nakakagigil. Awang-awa ko kay Papa Dins na yung frustrations niya. Siyempre, mahihiya din siya doon sa mga sponsors nila Ate Rose, di ba? Kasi siyempre maraming naawa, lalo nang itinakbo sa ospital. Marami, at yung mga kababayan tayong malalambot din yung puso eh, na tumulong din sa kanila. O di ba? So, paano na yun, Ate Rose? Anong gagawin mo? Ano na naman kayang rason ang ibibigay mo kay Papa Dins? Papa Dins, ano kaya? Anong desisyon mo? Tuloy-tuloy mo pa rin ba silang tutulungan? Bibitawan mo na ba sila? Parang ang hirap mag-desisyon, di ba? Pagka ganun. Kasi tagal na eh. Taon na eh. Pero, ewan ko lang. Kasi alam ko naman yung ito sila, Papa Dins, sila, Mr. and Mrs. Ka-Business eh. Hindi sila hindi sila, sabihin natin, hindi sila katulad ko na matigas ang puso na pag sinabing ayoko na kayong tulungan. Pero hindi sila eh. Talagang tutulong sila. Maawain sila eh. Iwan ko, ako mga kababayan, sa totoo lang, pakatotoo lang ako. Madali akong mainis pag nakikita ko yung mga tao na mayroon katulad niya, mayroon kang tinulungan. Tapos nakikita mong parang nagpapahila na lang sa'yo. Yung parang ayaw naman magkusa, yung parang ayaw umangat ang buhay, parang mabigat na dalhin, di bitawan mo na. Diba? Ganun naman tayo eh. Kung mayroong nagpapabigat sa atin, bitawan natin. Hayaan natin silang lumipad sa sarili nila. Parang ganun eh. Ewan ko, basta ganun ako. Kasi doon sila matututo eh. Hindi naman pwedeng lagi natin silang aalalayan. Ganun na lang ng ganun. Lagi tayo anong tawag dito, nakahawak sa kanila kamay para tumayo sa sarili nila. Diba? Nasasanay kasi, parang nagiging tamad na lang kasi may inaasahan. Na mamaya pag iiyakan ka lang, yung meron na naman, yung hindi bibitaw kasi maaawa sa'yo, drama. Napakaiyakin ni Ate Rose kaya maraming parang hirap yun eh. Pag umiyak si Ate Rose, parang makukonsensya ka. Ikaw pa yung makukonsensya na tumulong. Parang ganun yung para sa akin para sa akin lang yun. So kila Papa Dins, hindi natin alam kung ano yung desisyon nila. So panunuorin na lang natin, suportahan na lang natin sila. Kaya lang nakakaawa talaga mga kababayan. Nakakaawa sila Papa Dins kasi hindi basta-basta yung ginagawa nila. Oo, binibidyohan nila, binablog nila. Syempre, natural yun kasi doon nga nakita yung bata, di ba? Na-open up na yung buhay nila. Yung may mga lesson sa atin yun eh. Na mga manunood, may mga lesson, malaking lesson yun. Tingnan na lang natin. Yung pagtulong sa kanila, dapat pasalamat sila na may tumulong. At pagbutihin, pag-igihin hanggang sa lumago. Hindi yung ngayon meron, bukas wala. Yung mga sponsors, yung ibig sabihin ko dito, yung mga naibibigay sa kanilang grasya. Hindi nila naaalagaan. Hindi nila napapalago. Mas siguro yun eh, mas malaki yung nagagastos nila kaysa sa napapasok nila na income. Diba? Ay Diyos, pagpray natin si Ate Rose.
for the wisdom and knowledge. Ganun din si Papa Dins kung ano yung magiging desisyon niya dito. Sana magkausap nila si Ate Rose kasi yun nga yung pumunta doon, wala silang nakita. Hindi alam kung nasaan. So yun lang ngayon mga kabisnes na bayan Papa ang aking reaction, no? So sa dulo nito, kayo na po ang bahala mag-decide ng panonoorin ninyo. Ilalagay ko po dito yung mismong salita ni Ate Rose patungkol doon sa sinabi niyang nabili nila yung yung tawag dito, yung kulong-kulong nga, ano ba may tawag, yung cart, yung parang yung food cart ng siomai. So kayo na po yung bahalang kung gusto niyo panoorin. Salamat sa iyo Papa Dins. Nag-record po ako doon sa video mo patungkol doon kila Ate Rose, yung mga sinalita niya, yung mga sinabi niyang salita na sila yung nabinili niya yun, at saka ni-record ko rin po yung naging conversation ninyo ng may-ari na sinungalingan niya yung sinabi ni Ate Rose. So maraming salamat po at good morning po sa ating lahat. Ito na muna ang aking reaction ngayon. Sa susunod po muli at suportahan po natin ang bawat isa, no, mga kababayan, kabisnes, kapapit, kalingap. Maraming salamat po. To God be the glory. Hulugan pa lang po. Ay, nulugan nyo pa lang. Opo. Anong inuhulog nyo? Hinuhulugan po namin siya kada linggo po. Akala ko kung ano inuhulog nyo. Uhulog na din kami! Wala yung ano, pero wala kang tinda dito? Pero ano Pops, wala na kaming barbecue kasi pagka ganito pong namin, pag-church. Opo. Naglalaan po kami ng time. Kasi kanina po daw alas 4 ay time po muna namin matapos yung pagtitinda. Tapos po ng eto po, inaano ko na sila, tapos magkikita-kita na kami dito, maglilitong kami tulong-tulong. Tapos yung na po namin. Okay. So, ngayon wala kayong barbecue, pero lagi kayo nagtitinda nun. Ngayon lang, kasi may church day kayo ngayon. Opo, pag po araw na kasi matrabaho po pagkakoni. Pero kanina po nag-ano na ako, nag-prepare na rin po ako ng pang-tinda namin para bukas. Para bukas, okay. Si Arvin po, nasaan? Kanina po, saan po nagpunta si Kuya? Ay, ito si Jello. Ay, Jello! Ito si Jello. Jello. Sir, ayan. Kanina kasi si Kuya niya ang nag-drive hanggang tanghali. Sinong kuya po? Si Kuya Alvin niya, kasi... Si Kuya Arvin ang nagdadrive? Oh, Si Arvin ito? Opo. Ba marunong si Arvin? Opo. Ay, siya. Paghapon siya na, sabi niya pumunta dito ng hapon. Kasi doon sila pumapesa sa may Alpha Mart. Opo. Kasi doon po nabasa ng Pero itong kulong-kulong na ito, kanino ito? Ano po ito? Inuulog-ulugan po namin. Magkano po ang hulog nyo? Ano po, depende po hanggang sa matapos lang po namin. Pero magkano ang total niya? Easy po ito kasama mo to. Kasama motor, 15 lahat-lahat. So kailan pa ito nagsimula? Ano na po, 1 week na po. 1 week na. So magkano ang hulog nyo sa isang araw? Minsan po nag-uulog. Hindi po linggo-linggo. Linggo po ang hulog ninyo. Magkano po kung okay lang malaman? Depende po. Minsan pagka po may budget kami, 1.5 pagka po 1,000 lang. 1.5 tsaka 1,000. Opo, kung hanggang sa matapos lang po. Hindi, bye, okay. Pero nag-out, Nag-down kayo. Magkano po ang dinaw ninyo? ano po, 5. 5,000. Very good, ano? So, ito, ang ganda ng kulay niya, mga kapapi, kulay pink. Anong mga tinda niyo po rito? So may po Pops, ito, paano na, nakailang litil na ako Uy! Di ba paborito mo ito, Kuya Bob? Kuya Box, sakto. So Arvin, ilang taon na Arvin? 13 years old. Grabe naman, napakasipag mo naman. Oh, ikaw ang niyan, ikaw ang gumagawa? Yung tatay mo? Ate mo gumagawa. Bakit tawa ka ng tawa? Masaya ba? Kumusta ang araw mo? Mukhang nakarami ka na? Masayahin siya. Masayahin si Arvin, Ano Arvin? Ha? Ako pala si Papa Dins TV. Oo. Nagkatawa. Kinikilig ka yata sa akin Ha? Nahiya ka? Huwag ka mahiya sa amin dahil kaibigan mo na rin kami. Ako si Papa Dins, ito naman si Kuya Botchok. Apir. No? Ako. Natuto